Ano nga ba itong mga maling information na kumakalat about Saint Benedict, yung mga iconography? So let's debunk itong mga myths na to para ituwid natin yung mga maling impormasyon. Hello mga ka-faith, welcome again sa ating vlog. And my name is Brother Adrian Milag. And today pag-uusapan natin ang mga misconception or maling interpretation about Benedictine medal. So alam naman natin mga ka-faith, ang Benedictine medal at ito ay very powerful weapon against evil, against demon, at ito ay madalas na ginagamit ng mga exorcist priest sa kanilang deliverance, di ba? At tayo mga laiko, we ask for the intercession of Saint Benedict to protect us from evil. At even yung mga Benedictine medal, it remind us power of God against evil. Today, merong napaka-importanting topic na pag-uusapan tayo, na kailangan natin pag-usapan, ang Saint Benedict medal. Kasi maraming mga maling impormasyon na kumakalat. Kaya bilang mga tapat na Katoliko, isang social media evangelizer, so tungkulin natin na ituwid ang mga maling ito. Okay, so ano nga ba itong mga maling kumakalat about Saint Benedict medal? Kasi alam nyo mga ka-faith, sa dami ng kumakalat ngayon ng mga fake news, dapat bine-verify po natin yung mga information na nakukuha natin. Hindi lang tayo basta-bastang naniniwala sa mga fake news, okay? Kasi marami na pong sinirang buhay ang mga maling balita. So una sa lahat, usap tayo kung bakit mahalaga ang tama at totoong impormasyon. Kasi ang maling impormasyon ay pwedeng mag-dilute ng essence ng ating pananampalataya, ng ating Catholic faith, at ilayo tayo sa katotohanan. Kaya ngayon ay itutuwid po natin yung mga maling information about Saint Benedict medal. At sa tulong ng resources na pinagkuhanan ko noon, actually shout out kay Sis Carmela. Siya po yung nagbigay sa akin nito at siya po yung nagsabi na gumawa ka ng ganitong vlog kasi maraming kumakalat na maling informasyon about Saint Benedict medal. So galing to mismo sa Order of Saint Benedict. Itong mga information na to, yung resources na pinagkuhanan ko. Ang Saint Benedict medal kasi, pag-usapan natin ang Saint Benedict medal kasi mayaman sa kasaysayan ang medal na to. At itinakda ito noong 1880 sa ilalim ng pamamahala ng mga monks ng Monte Cassino, Italy. Ito ay para sa pagdiriwang ng 1400th anniversary ng kapanganakan ni Saint Benedict. Isa sa mga pinaka-influential na santo sa Catholic faith. Ano nga ba yung totoong meaning ng iconography at ang kahulugan ng simbolo dyan sa Saint Benedict medal? So pakikita ko sa inyo. So ang krus dyan sa Saint Benedict medal ay hindi basta-basta krus. Ang hawak ni Saint Benedict, ito ay simbolo ng ating daan patungo sa kaligtasan at ng evangelizing work ng mga Benedictine monks at nuns. At yung rule at ravens sa kanyang kaliwang kamay, hawak ni Saint Benedict ang kanyang rule for monasteries. Ang raven naman sa tabi niya ay hindi basta-basta ibon. Ito ay kumakatawan sa raven na nagligtas kay Saint Benedict mula sa pagkalason. At yung Latin inscription, hindi ito basta-basta decoration. Ito ay mga dasal at deklarasyon ng ating pananampalataya. Halimbawa, itong Ius in obitu nostro prasentia muniamur. Di ko alam kung tama yung pagkabigkas ko ng Latin. Ito ay nangangahulugan, may we be strengthened by His presence in the hour of our death. Napakaganda nun, no? May we be strengthened by His presence in the hour of our death. Ano nga ba itong mga maling information na kumakalat about Saint Benedict, yung mga iconography? So let's debunk itong mga myths na to para ituwid natin yung mga maling impormasyon. Una is yung Masonic columns. Ang sabi doon, ang dalawang haligi ay madalas na maling nauunawaan bilang Masonic symbols. Pero sa totoo lang, kinakatawan nila ang Benedictine Abbey
ng Monte Cassino. Yung pangalawa is yung snake sa cup. May mga tao na nagsasabi na may ahas sa cup. Mali ito. Ang cup ay kumakatawan sa lasong cup na biglang nabasag ng pagtatawid ni Saint Benedict ng krus dito. At yung uri ng ibon, may kalituhan tungkol sa ibon na ito ay may masamang kahulugan. Ang totoo, ito ay isang raven na may mahalagang papel sa buhay ni Saint Benedict. So, yun yung mga maling myth, yung sinasabi nila Masonic columns, yung snake sa cup, saka yung ibon. Yung sinabi ko sa inyo na interpretation ng tamang iconography, yun yung tama. Alam nyo, ang Saint Benedict Medal ay napakahalaga nito sa ating spiritual life. Hindi ito basta-basta alahas or palamuti. Ito ay isang dasal ng exorcism laban kay Satanas. Dahil para sa lakas sa oras ng tukso, mga temptation at dasal para sa kapayapaan. Sinabi ko nga, na very powerful ang Saint Benedict Medal sa paglaban sa kasamaan, sa mga deliverance ministry, 'di ba? Pag may mga tingin mong may demonic entity, parang merong oppression na nangyari or tingin mo hinaharas ka, very powerful ang Saint Benedict Medal. Tuwing nakikita ko yan yung nagpapakita sa akin, nire-remind ako ng kapangyarihan ng Diyos through our saint. Diba? Kasi nakipaglaban si Saint Benedict sa mga demonyo, sino ba nanalo? Diba? Nanalo pa rin ang kabutihan. Because at the end of the day, despite na mga kasamaan, kadiliman sa mundo, magwawagi pa rin ang kabutihan at ang liwanag. Amen? Kaya I encourage you, mga ka-faith, na magkaroon kayo ng Saint Benedict sa inyong bahay. Pwede yung ginawa ko sa harapan ng pinto. Kasi pag nandyan yan, nire-remind yan that this house is a child of God. This house is protected by God. Walang kasamaan ang pwede dito sa bahay na ito. So, ilalagay ko yung mga resources and link sa Shopee or sa online store kung saan kayo pwedeng mag-avail ng mga Saint Benedict Medal. Ayan, sobrang makakatulong yan sa inyo. And take note mga ka-faith sa mga nagtatanong po sa akin pag bumibili sila ng Saint Benedict Medal. Of course, hindi pa po yan blessed ng pare. Kasi pag nagbenta po ng blessed na sacramentals or mga items ay sin of simony po yan. Hindi po pwede yan. Yung mga nagbebenta ng mga blessed item. Siyempre lahat ng binebenta dyan online or sa mga Catholic store ay hindi pa po yan blessed. So ikaw po mismo ang magpapabless sa pare or sa inyong parish priest. Okay? At sa mga nagtatanong, gusto nila i-exorcise ng pare yung kanilang Saint Benedict Medal, hindi lang basta blessing. Sinasabi sa akin madalas na yung mga paring nilalapitan nila ay hindi aware sa right, how to bless or exercise ang mga Benedictine Medal. So I highly suggest na bumili po kayo ng librong ito. Ilalagay ko din yung link kung saan kayo pwede makabail nito. Kasi dito, nandito yung prayers na pwede nyong ipabasa sa pare para ma-exercise niya yung Saint Benedict Medal. Okay, kasi may mga pare pong hindi po sila aware doon. So, ipabasa nyo lang po sa kanila to. So, alam na po nila yan. Ito, yun yung blessing of medals of Saint Benedict. Ayun po mga ka-faith. So, ilalagay ko yung link and resources kung saan kayo pwede makabail nun. At ng libro na ito ni Father Sikia. So, nandito po yung mga prayers natin sa ating Catholic faith. So, mga nagtatanong, hindi lang po to sa pare, pwede rin po to sa laiko kasi may mga supplicatory prayer dito. Nandito nga yung St. Michael prayer. So, I mean, nakakatulong to everyday sa ating buhay. Ako, everyday, dinadasal ko yung prayer for protection. Siyempre, for myself and for my family. At sa ating ginagawang social media apostolate. Maraming salamat sa pag-tune in nyo dito sa ating vlog. At I hope na nakatulong at na-inspire kayo dito sa shinare ko about Saint Benedict Medal. Sa Saint Benedict Medal, walang specific na paraan sa pagdadala or pagsusot ng medalya ni Saint Benedict. Pwede itong isuot sa chain, ikabit sa rosaryo, or itago mo sa bulsa. Ang mahalaga ay gamitin ito ng may debosyon na nagpapaalala sa iyo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So make sure mga ka-faith na i-share nyo po ito sa inyong mga friends and relatives. Thank you and God bless. Hello mga ka-faith, if you want to support the ministry of Sis Carmela,
para bilhin po ang kanyang gawang beeswax candle. And kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo fino-force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay, so paki-text or paki-Viber na lang po siya. And also, maraming salamat pa rin sa inyong suporta sa ating mga merchandise item sa Adrian Milag Store. Okay, so available pa rin ang ating mga merchandise item sa Shopee and sa Merchiful. Nasa link po sa baba ng video na to yung details kung saan kayo pwedeng mag-avail ng ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.